my beloved Boss Mike Cervera. So, eto na nga, ang pulso ng bayang pasok! Ito na, mga boss. Ito na. Ito yung opinion ni Kuya kay dating Pangulong Duterte. Oo. So, ito na, pasok! Oo, ito kita nyo yung mga opinion ng ating mga kababayan na dinadaan nila sa social media. Pasok, Kuya! Kala ko ba magpapakulong ka? Hmm. Di ba sinabi mo noon yan? Naalala ko yung mga sinabi mo. Na kung sakaling magkakaroon ng mga problema ang mga kapulisan dahil sa ginagawa nila mga tokhang, ikaw ang magpapakulong. O paano ngayon yan? Ba't nagbabanta ka na naman na babarilin mo ang sino bang mag-aaresto sa'yo? Kaya ang hirap paniwalaan yung mga salita mo eh. Hindi mo kayang panindigan. Puro ka lang ngaw-ngaw kasi. Pag nandyan ala na, di-deny ka na. Yung Pangulo, yun ang sandigan mo, yun ang kanlungan mo. Pag ang Pangulo na nainis na sa'yo, baka i-welcome na yung ICC. Pero anong pinagagawa mo? Pinagmumura mo pa eh. Wala ka rin kwentang Ikaw yung Pangulo na pagkatapos ng termino, naging oposisyon na. Sa history ng Pilipinas, ikaw lang gumawa ng ganun eh. Baliw ka talaga eh. So yung boss, no, ito hinaing, opinion, pananaw, yung kanyang damdamin, no, na nakikita niya sa nangyayari sa ating gobyerno sa usaping pampolitika, mga kababayan. Ito yung mga damdamin ng ordinaryong mamamayan, mga kababayan. Ito'y damdamin ng mga ordinaryong Pilipino. So yun na nga, oo nga naman may punto, kita nyo. Kaya wag nating mamaliitin yung mga kababayan natin na akala nyo ganun lang yung narating ang buhay. Pero, abay syempre, meron niyang pananaw, opinion, di ba? Damdamin na minsan tama. Di ba? Yun po yun, boss One Piece Boyer TV. Shout. Thank you. Diba? So eto na ngayon, tama naman, ang daming ginagawa ng dating Pangulo na pambabash kaya Pangulong Bongbong Marcos, nasasaktan yung marami nating mga kababayan. Na dapat nga naman ay imbis na suportahan o tumulong na lang para sa ikauunlad ng ating bayan, pero kabaliktaran. Diba? Kabaliktaran. Diba? Yun po yun. Boss Misyang, walang hide-hide dito Huwag kayong mag-hide dyan hindi na. Nanonood ka ba? Hindi na. Tutuloy na natin. So, yun na nga mga kababayan, di ba? So, mahalaga rin na kailangan din natin, alam nyo, hindi kasi basihan ang mga kinakaharap natin, yung tungkol sa mga kinakaharap natin magiging basihan natin dahil ganyan ka lang ay wala ka nang pakialam. Hindi po. Bawat Pilipino, anumang estado, anumang narating sa buhay ay merong pakialam. Mahalaga ang kanilang boses, mahalaga ang kanilang opinyon, mahalaga yung kanilang pananaw patungkol sa mga usapin na nangyayari at may kinalaman sa ating bansa. Kaya ngayon, wag na ho kayong magtaka, mamimili tayo, kukuha tayo ng mga yan, tulad ni Kuya, ipapalabas natin para naman malaman ninyo na mahalaga sa atin ang bawat opinyon, pananaw ng ating mga kababayan, anumang estado ng buhay. Di ba?
So yun na nga, ang sabi ni Kuya dito, ulitin natin, himay-himay natin. Kala ko ba magpapakulong ka? Hmm. Di ba sinabi mo noon yan? Alala ko. Totoo yun, ha? O, sinabi niya, kulong niyo ako, go ahead. Sabi pa nga niya, di ba? Yeah, pasok, dito. Come. Ganon di ba? Gumaganon-ganon siya. Pero ngayon, parang iba na. Iba na yung tono ng pananalita ng dating Pangulo. Mga kababayan. Hindi na yung ganon, di ba? Huwag na nga kayo mag-away-away dyan. May nag-hide ba dyan? Patatanggal ko uli yung mga ano nyo dyan, yung mga jacket nyo. Bakit si Inday never po na sabihin ng Duterte na unity kami ni BBM? Gusto din ni Inday Sara na masir. Hindi ko alam, Boss Palaboy, ha? So, yun na nga. Tuloy. Ako yung mga sinabi mo na kung sakaling magkakaroon ng mga problema ang mga kapulisan dahil sa ginagawa nila mga tukhang, ikaw ang magpapakulong. Paano ngayon yan? Totoo rin yun. Sinabi niya na kapag ka nagka-problema, nagkakaso nga itong pagdating sa mga tukhang-tukhang, inutusan niya yung kanyang mga alagad ng batas nung panahon niya. Inutusan niya si Bato na, ako mananagot, di ba? Ngayon, parang nag-iiba na rin yung sinasabi ng lolo nyo. Di ba? Ganun yon, ha? Ba't nagbabanta ka na naman na babarilin mo ang sino bang mag-aaresto sa'yo? Kaya ang hirap paniwalaan yung mga salita mo eh. Hindi mo kayang panindigan. Tama! Diba? Tama mga boss yung sinasabi niya, hindi niya kayang panindigan. Sabi ni Lord Green, focus po tayo sa topic. Opo. Nandiyan na rin si Ziza. Thank you po dyan sa Gedli. So ngayon mga kababayan, doon yung makikita na akala nyo yung mga ordinaryo nating mga kababayan tulad ko, walang boses. Mahalaga po yung boses nila. Mahalagang malaman ng mga kababayan natin kung ano, ulitin ko kung ano yung damdamin nila sa mga nangyayari. Di ba? Kita nyo naman si Kuya. Napakasimple. Puro ka lang ngaw-ngaw kasi. Pag nandyan wala na, di-deny ka na. Yung Pangulo, yun ang sandigan mo, yun ang kanlungan mo. Pag ang Pangulo na nainis na sa'yo, baka welcome na yung ICC. Pero anong Teka muna, alam nyo, sabi nga ni dating Presidente Duterte, wala daw magagawa si President Bongbong Marcos. Doon ayon sa kanya 'yon, ayon sa interview sa kanya, doon sa pa-press con niya doon sa Davao, 'di ba? 'Yun. Anino TV, paki-check nga baka mamaya may mga binablock sila diyan. Malaya po ang lahat dito, mga boss. Malaya po yung inyong mga opinion, pananaw. Ginagalang po namin 'yan. Huwag lang ho kayo magsasalita ng mga hindi kaaya-ayang mabasa. O alam niyo na kung ano 'yon, no? Kung baga sana pangit pakinggan pagka binasa. Ano po? Magrespetuhan po tayo mga kababayan. Isipin nyo, huwag nyo tatanggalin sa isipan ninyo. Pare-pares tayong mga Pilipino. Sundan natin yung sinabi ni namayapang Francis Magalona, mga kababayan. Talo-talo kapag kamay, diskusyon. Pero nagkakaisa pag may revolusyon. Ganon. Diba? Napakaganda ng mensahe ng kantang yon. Tapos hindi natin sinasa puso at hindi natin sinasa isip. Mga ganon, mga boss, ha? Ito'y munting kahilingan lang po sa inyo. Bilang kapwa Pilipino ninyo. Pilipino po ako. Hindi po ako incheck. Hindi po ako Amerikano. Kapwa nyo Pilipino, yung nanditong simpleng mamamayan. Opo. So yun na nga, 'di ba? Etong i-check daw. Sige, go ahead. gagawa mo? Pinagmumura mo pa eh. Wala ka rin kwentang
Ah, Ikaw ikaw yung ano eh, pangulo na pagkatapos ng termino, naging ano na, oposisyon na. oh. So yun mga kababayan, no, nagagalit ang mga tulad ni Kuya na ordinaryong mamamayan sa nangyaring ang pagmumura. Oo, na ginawa ng dati nating pangulo. 'Di ba? So alam niyo 'yon, galit sila, ayaw ng mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino na may mga ganyang pag-uugali, lalong-lalo na't naging leader natin. 'Di ba? Oh, gagalit si Perfect tuloy, oh. Oh, hayaan mo na. Pagbigyan na natin si Kuya Perfect Defect. Oo. 'Yun, oh. Sabi dito ni Inday Eret, anyari sa mundo natin, Boss Mike, baka pwede mong i-stop the hate. Oo nga. 'Yun na nga eh, palaganapin natin ang kapayapaan. Oo. Iba-iba man ang ating opinyon, pananaw, pwede naman tayong magkakasama sa iisang sa magkakasundo sa iisang layunin. 'Di ba? Ay naku, talaga naman mga Pilipino Boss Inday Erit. Buti pa tayo, tahimik lang tayo dati dito eh. Parang Maria Luisa oh check, may papuso pa eh. 'Di ba? Oh, makinig ka pero wala ka namang naiintindihan kaya okey na 'yan. Ano? Ano? 'Di ko alam yung sinasabi nila! Naloloka talaga ako. Oo. Oo, isa pa yang si oo nga, 'di ba? ARP. Oh, 'yon. Oh, eto na. Tama naman yung sinasabi ni Kuya. May punto talaga si Kuya. Ah, sa history ng Pilipinas, ikaw lang gumawa ng ganun eh. Hmm. Baliw ka talaga eh. Si Kuya gagalit. Tinawag na baliw. 'Di ba? So, oh, 'yun po 'yun Maya in UK, hello po. Opo, So 'yun po yung mga kababayan. Opinyon lang po ng ating kababayan na simpleng mamamayan, oo. Sana'y maging sa atin, maging makapulutan natin ng aral. O hindi lang ho ng kanyang opinyon kundi yung kanyang estado, 'di ba? 'Di ba? Oh, so 'yun. Oh, 'di ba? Sabi ni Silver Q, ito alam nyo, welcome po lahat dito. Sabi ko kasi lahat ng opinion po ninyo. Sino po ang luminis ng korupsyon sa NAIA? Nilinis pa rin ang Pasig River. Nilinis ang mga adis-adis. May just an observer outside. Isang tao lang na boss, tingin ko ay tungkulin ng isang tumakbong maninilbihan. Oo. Ng ating bansa ang lahat ng bagay na tulad ng sinasabi mo. Ganon din naman ang bagong presidente ngayon. Walang question diyan sa kung sino gumawa nito, sino gumawa niyan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung pagrespeto sa kapwa, pagrespeto bilang pangulo, 'di ba? Ng ating bansa na wala namang ginagawang masama, 'di ba? Ni hindi mo nga makakitaan ng kahit na anong pagbalik ng mapapait, masasakit, masasamang salita. Yun po yung pinupunto ko po rito. Pagdating po diyan, 'di ba? Palakpakan natin 'yan, 'di ba? Palakpakan natin. Opo, gano'n lang po 'yun. Nandiyan na si DJ Byron, Music, Topic and TV. Ayan. Ayaw ko ng kay BBM, wala pang magandang nagagawa. Medyo boss Alfredo. Tingin ko pasyalan mo yung kanyang channel at nandoon lahat yung kanyang mga achievement. Opo. Mga nagawa. Mga boss. Magiging kaibigan nyo ako. Mighty Baisa. Shoutout balik na mi. Kung sino ang presidente dapat lang na irespeto, sabi ni Guzman. Tama. 'Di ba? So, 'yon. Mga kababayan, palakpakan natin si Kuya. Eto na nga. So 'yon mga kababayan, 'yun lang at ako'y pagod na magsalita. Mike Cervera po.
lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.